So ito po ang ating scripture reading for this Sunday. It's found in the book of Ephesians, chapter 4, verse 2. Chapter 2, verse 10. And I quoted the Living Bible version to highlight the message today po. So let us all stand at tayo po ay sabay-sabay na magbabasa ng ating scripture reading na matatagpuan po sa book of Ephesians, ang libro na isinulat po ni Paul, chapter 2, verse 10. Let's read. It is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Christ. And long ages ago, He planned that we should spend these lives in helping others. So let us pray. O Heavenly Father, we ask you, O God, to cover us in your precious blood, and we rebuke all the destruction and the works of the enemy as we study and ponder upon your word. O Lord, may it be that only those words that from you, Panginoon, will come out of my mouth, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na buksan mo po ang aming mga spiritual minds, spiritual hearts, as we study your word. Itago mo lang po ako sa iyong likuran at ikaw po ang magsalita at mangusap sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Praise God. Thank you, Lord Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayo maupo. Okay, so ano ulit ang title ng ating message? Serving God by serving others. Pakisabi nga po yun. Serving God by serving others. Ayan. So we started with our series about purpose-driven life or pamumuhay ng may purpose o may dahilan. Dahil napag-aralan natin na ang buhay pala natin ay kailangan ko mag-glorify si Lord. Amen? That our main purpose, our catch-all, or general purpose in life ay para, ano po ulit? Mag-glorify or maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Maliwanag po? Diba we started with that question and we answered that. And therefore, we discussed one by one yung mga specific 5 ways on how can we glorify God. Amen. Dahil nga po, sinasabi natin na ang purpose natin sa buhay, kaya tayo niligtas, ginawa, nilikha, ipinanganak dito at niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, ay para nga po maluwalhati o mag-glorify si Lord sa buhay natin. And therefore, this book, yung Purpose-Driven Life, mentioned 5 specific ways on how to glorify God. At ano po yung number 1? Paano po? By worshiping Him. Amen. Second po is by loving other believers. Amen. Third, which we discussed noong mga nakaraang Sunday, is by becoming like Christ. And now, nandito na po tayo sa pang-apat, yung serving others. Amen? Because we serve God by serving others. At dito na po papasok yung ating mga ministry or yung ating mga gawain para sa ikalalago ng kaharian ng Diyos sa lupang ito, sa mundo ito. Amen. And lastly, yung evangelism na po, by telling others about Him. Pero bago tayo pumunta sa pang-5, i-exhort po muna natin ang pang-4 po na ating paraan para maluwalhati ang Diyos. And again, we'll be having a series. Next Sunday, we'll be having a Father's Day message. At iba po ang mag-message noon. Then, we'll continue with this 4th topic sa 4th Sunday and as well as the last Sunday of the month of July. Ayan. So, nakikita niyo po ulit yung pinaka mas summarize or detailed na paraan para ma-glorify ang Diyos. Amen. Sabi po nila,
Sa limang ito na paraan para mag-glorify ang Diyos, dahil nga po ang purpose natin ay mag-glorify si Lord, yung pang-apat daw po ang pinaka-mabigat at pinaka-mahirap. Amen. Naniniwala po ba kayo na sa apat na ito yung isa sa pinakamahirap? Bakit po? Kasi may act of service na po. Meron na pong action, meron na pong gawain. In other words, sinasabi po dito na hindi po sapat na dapat tayo ay naligtas or naging Christian or na-born again or binago ng Diyos. Amen? Meron po siyang kaakibat na serbisyo. At yung buhay nga po natin ang gagamitin para sa mga services na ito. Amen? But later we will highlight that hindi tayo naligtas dahil sa mga services na ito. Okay? Hindi tayo naligtas dahil sa mga ministry or gawain na ito. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo niligtas. Amen? Niligtas tayo ng Diyos para magamit niya tayo para sa mga gawain niya. Amen? Praise God. So, sisimulan na po natin ang pang-apat na topic. But before we proceed further, let's discuss again yung naging topic natin last time, which is the third way to glorify God. Ano po yung pangatlong paraan para mag-glorify si Lord? To become like Christ. Amen. Maging kawangis ni Kristo. At naniniwala rin ako na mahirap din naman yun. Amen. Mahirap po maging kagaya ni Jesus at mamuhay sa mundo ito na kagaya niya. O na gawin yung mga bagay na or paraan na naging ehemplo or example ni Lord sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano. Okay, so how can we become like Christ? Number one, of course, we have to know who Jesus is. Amen. Second, we have to join a community who loves and serves Jesus. And finally, the most important part, which is the application, we have to apply in our life the Word of Christ. Amen? It's not enough that we only know about Jesus, but rather, all the things that we have learned from Jesus Christ should be applied in our lives. Amen? Sabi nga nila, sometimes, ang mahalaga na kailangan natin gawin ay hindi sa pagpunta sa Bible study, but rather sa pag-apply ng mga nalaman natin sa Bible study. Amen? Kasi parang useless daw pag Bible study ng Bible study, pero walang action. Amen? Kasi sabi nga ni Rick Warren, alam niyo na yan, sabi niya na i-explain na yan sa inyo ng maraming beses sa Bible study, sa mga cell group. But the question is, ina-apply niyo ba sa buhay niyo yung mga napapag-aralan niyo? Amen? That's why, again, gaya po ng topic natin ngayon, it requires application. Okay. So, basahin po natin ulit ang title ng message, Serving God by Serving Others. For this time, we will be reading to you the Tagalog or the Filipino version of the verse, ang ating scripture reading, from the Magandang Balita Biblia. Sabay-sabay po natin ulit basahin. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ulitin ko po kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. So what we are right now, kaya tayo nilikha ay dahil sa Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ito po yung tinatawag na pagtanggap at pagkilala natin kay Jesus, ay created o nilikha niya tayo para sa good works. Okay? Sinave niya tayo para tayo ay gumawa ng mga gawain para sa Kanya o yung mga mabubuting gawa na tinatawag na good works or our ministry. Sabihin niyo nga po ministry. So, ginawa na tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen. Okay. So, now, since this is the first series po natin about serving God by serving others, let's go first sa pinaka-core kung bakit ba talaga dapat nating maglingkod sa Diyos. Amen?
Kasi ito nga po yung nagiging problema sa atin because marami ang nagsasabi na hindi na kailangan yung mga good works na yan. Hindi na kailangan yung mga good deeds or ministry na yan kasi ligtas ka na. At kahit gumawa ka pa ng mga bagay na yan, hindi ka maliligtas ng mga yan. Have you heard that preaching na the people are somewhat not anymore being encouraged to do good deeds or good works, especially in ministry, or yung mga gawain sa Diyos or gawain sa church, because they are always saying that it is not necessary for us to be saved. Which is true. Amen? Totoo po yun na hindi talaga naman kailangan ng good works dahil hindi tayo naligtas for our good works. Amen? However, yun po kasi ang purpose ni Lord kaya na tayo nilikha at niligtas. Amen? Ito po, why do we have to serve God? Bakit natin kailangan paglingkuran ang Diyos? Pakitanong nyo ngayong katabi nyo, why do you have to serve God? Si Kai, wala kang katabi yung sa likod mo ang kausapin mo. Why do you have to serve God? Bakit sa tingin nyo? Or ganito na lang, baguhin natin yung question. Tanong niyo siya, bakit ka naglilingkod sa Diyos? O Sister Pilar, bakit ka naglilingkod sa Diyos? Dahil pa sa himala? Dahil sa mga pagpapala? Lumay song tayo na bakit nga ba? Bakit nga ba? Sila song, bakit nga ba? Pinupuri kita. So sinasabi doon, pinupuri kita hindi dahil sa mga pagpapala. Amen. Pinupuri kita hindi dahil sa mga himala. Pinupuri kita dahil ikaw ay ikaw. Amen? Dahil you are the ultimate creator and source of everything, and you deserve all our honor, all the glory and praise. Amen? Okay, so there are 4 biblical reasons why we do really have to serve the Lord. Amen. So, ang number 1 po, at dito po ikot ang ating topic, why do we have to serve the Lord? Number 1, you were created to serve God. Amen? Kaya daw natin kailangan maglingkod sa Diyos dahil nilikha. Nilikha na tayo para paglingkuran siya. Sabihin nyo nga po, created. Ano yung Tagalog ng created? Nilikha. Amen. Tayo po, na mga gumagawa ng bagay-bagay, like for example, ng mga projects or ng artworks, may purpose po ba tayo kung bakit natin yung ginagawa? Say for example, yung mga inventions sa pagkakaroon ng aircon, refrigerator, electric fan, may purpose po ba tayo kung bakit natin yung nililikha? Nililikha natin yun para palamigin tayo ng aircon, palamigin tayo ng electric fan, ma-preserve ng refrigerator yung mga pagkain natin. So may purpose. And we created them para mas maging convenient or easier yung buhay natin. Amen? Say for example, we have now AI, yung ChatGPT. The people created ChatGPT para mas mapabilis yung mga trabaho natin. Para yung mga ibang clerical works or whatever that be na kailangang makatulong sa atin, we could use that an application para tulungan tayo para mapabilis yung mga gawain. Amen? And there's no harm if alam mo na gagamitin mo ito para kay Diyos sa glory ni Lord. Amen? Kaya lang naman nagiging masama ang mga ganitong teknolohiya, ang ChatGPT for example, or whatever technology o mga bagay na nagpapadali at nagpapabilis ng ating buhay is because we use it for evil purposes. Amen? And that's not okay o hindi yun maganda. However, kung i-maximize natin ang mga technology na ito para sa paglilingkod sa Diyos or para mai-advance ang kingdom ni Jesus o ng Diyos, then we could grab the opportunity to actually use all these technologies, these AIs, for His glory. Amen. So for example, when you are researching Bible verses or you're looking for Bible verses about love, then you could search sa Google or ask the internet to show you all the biblical verses about the foundation of love. So, mas mapapabilis, amen, kaysa yung sa isa-isa natin nahanapin sa Bible. So, mas marami ka tuloy mariresearch kasi after mo ma-research yun,
Ngayon, gusto mong research about salvation through Jesus, then you could use again those tools para mas malaman mo palalo ang research mo about sa Word of God. Amen. So, why do we have to serve God? Number one, because we were created to serve God. Amen. Second, why do we have to serve God? Because you were saved to serve God. Amen. Ano po sa Tagalog ang saved? Niligtas. Amen. Ayan. Niligtas daw tayo ni Jesus para siya ay paglingkuran. Third, you are called to serve God. Ano po ang Tagalog ng called? Tinawag. Amen. You were called to serve God. And finally, you are commanded to serve God. Amen. So again, dito po ikot ang ating topic. May napapansin po ba kayo sa apat na ito? Ano po yung pinagkaiba ng 1 and 2 sa 3 and 4? Yung salitang word. Amen? Kasi yung created tapos saved, tapos na po yun. Amen? Kaya nga po past tense po, you were created, nilikha. Amen? You were created to serve God, and you were saved, naligtas or niligtas ka to serve God. But take note of number 3 and number 4. They are in the present tense. You are. Amen? Hindi you were. Okay? Ibig sabihin ito, up until now, tinatawag pa rin tayo ni Jesus para paglingkuran siya. It's a present request or it's a present condition. Same is true with number 4. You are. Amen? Hindi you were commanded. Ibig sabihin, bakit po kaya kailangan present tense yung number 3 and 4? Bakit po? Kasi po, nakakalimutan po natin ito. Kaya paulit-ulit po tayo pinapaalalahanan na tinawag tayo at we are commanded to serve God. Amen. So, iisa-isayin po natin yan for us to be really learn and understand bakit tayo kailangan maglingkod sa Diyos. Okay, so you were created to serve God, number 1. Let's read Ephesians chapter 2, verse 10 again. Sabay-sabay po tayo. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Okay. Next point. We will not be saved by our good deeds, but God created us to do good deeds. Malinaw po ito. Gusto ko lang pong i-emphasize na hindi po tayo maliligtas ng mabubuting gawa. Hindi po tayo maliligtas o hindi po tayo naligtas dahil sa ating mabuting gawa. But we are created or we were created to do these good deeds. Maliwanag po ba yun? That your good deeds or your service to God is not the one na nagligtas sa atin. Amen? Sabi nga po sa Bible, sa mata ng Diyos, ang mga good deeds na ito ay parang basahan lamang. Amen? That is nothing compared to what the Lord has done to save us from hell. Amen? That is nothing compared to what the Lord has done us to save us from our sins. Amen? And take note, sabay-sabay po natin basahin, whenever you serve others, in any way, in whatever way, you are actually serving God. Naniniwala po ba tayo na kapag ka naglilingkod po tayo sa iba, ang talagang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos. Amen? Question. Noong nakilala po natin ang Diyos, nung alam natin na talagang may Diyos na naglikha sa atin, gusto po ba natin siyang paglingkuran? Amen. Amen. Sometimes, ang nakakalungkot kasi yung paglingkod ng iba sa Diyos ay nagiging yung parang kailangan pupunasan mo siya na literal. Amen? Or pinoposition mo siya. That's what we thought
was the actual way to serve Him or God. Amen? But that's not what the Bible is telling us. If you want to serve God, you have to serve others. Why? Because sa tuwing tayo daw po ay naglilingkod sa iba, in any way, whatever way, actually, si God daw po ang pinaglilingkuran natin. Amen? Naniniwala po kayo doon. Okay, for us to really see that that is biblical, let's open our Bible and check Matthew chapter 25, verse 40. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Amen. Si Jesus po ang nagkikwento sa parable po na ito. At ikinumpara po ni Jesus ang Diyos at siya mismo sa isang hari. Amen? At dito po sinasabi niya na kung ano man po ang ginawa natin sa mga kapatid na ito na less fortunate or mas maraming pangangailangan, ay in a way, ginawa daw po natin sa Diyos. Amen? Basahin po natin yung Tagalog version. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin nyo ito ginawa. Amen? That's why sometimes, hindi po nagiging mabigat or mahirap ang pag-serve sa iba, lalo na kung alam natin na ito ay ginagawa natin para kay Lord. Amen? Most of the time kasi kaya nagiging burden siya kasi we think, ang nasa isip kasi natin, that's our way to really help the person. At nagiging utang na loob niya yun sa atin. In other words, we are expecting something in return pag meron tayong ginawang maganda or mabuti sa iba. Amen? At ang nakakalungkot, may mga ganun talagang tao na pag tinulungan nila tayo, ipapamukha nila sa atin na may utang na loob tayo sa kanila. Amen? So, do you think that act or that good deeds is their service to God? Yes or no? Kung ganun po ang kaisipan natin na ginagawa po natin yung mga mabubuting bagay na ito dahil we are expecting something in return from these people na in a way, pagtanda natin sila yung mag-aalaga sa atin or tutulungan nila tayo, kay Lord po natin yung ginagawa. Amen. That's why, like I said, regardless of whether they will give back, regardless of whether ibabalik nila yung help na binigay natin sa kanila, it shouldn't matter. Amen. Why? Because we did it really for God. Amen. And that's the secret on how can we do service to other people in a lighter way. Amen. Ulitin ko po yun. Yun po ang isa sa mga tama na kaisipan. Yung isipin mo na kay Lord mo yung ginagawa para hindi maging burden yung ministry mo. Amen. Kasi, you know what, nagiging burden yung ministry natin because we think that we are serving the pastor, we are serving the church leaders, we're serving our kapatiran. Amen. And ang makakalungkot pa, sometimes, we expect blessings. Amen. Parang sabihin natin, ginagawa ko ito kasi pagpapalain ako ni Lord. Of course, pagpapalain na tayo, but that should be our major reason kung bakit natin yung ginagawa. Amen. Bakit? Sabi po sa Bible, store up your treasures in heaven where rust and moth cannot destroy. Amen. Yun po yung tinatawag na mga service na kung ano man daw po yung naginawa mo sa ibang tao na wala kang in-expect na something in return dahil ginagawa mo yung kay Lord, in a way nag-i-invest ka sa langit. Ini-store mo yung treasure mo sa langit at yun ang mga tunay na kayamanan na hindi mababayaran ng pera o matutumbasan ng pera. Amen? That's why, sabi nila sa langit may awarding, may paglalagay ng corona, yung parang pinatuloy na pool sa New Testament, because the Lord would really reward us and acknowledge all our efforts na talagang wholeheartedly ginawa natin para sa Kanya. Amen? Another verse, sabay-sabay po natin basahin. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord and not people. Amen. Ephesians chapter 6 verse 7. Sa Tagalog,
Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban. Question, tanong mo nga katabi mo, kapag nag-serve ka ba kay Lord, masaya ka? Or sumasakit yung dibdib mo. Parang sumasakit yung pulsa mo. Kasi parang bakit uy, ako na ang nag-serve kay Lord, ako pa yung gumagastos dito, di ba? Parang hindi lang kami binibigyan ng love. Di ba? Parang nagiging burden po ba sa atin? Or we do it out of joy, out of gratitude. Masaya ba ang kalooban natin? Kasi sabi po, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na para sa Panginoon kayo naglingkod at hindi sa tao. Amen? Amen. Okay, let's proceed with number 2. Ano ulit yung number 1? You were? Ano yung number 1? Kalimutan nyo na kaagad. Number 1, created, nilikha. Okay, number 2, niligtas. Okay, you were saved to serve God. Let's read Ephesians 2:8-10. Sabay-sabay po natin basahin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, that's God's grace, it's a gift na wala tayong ginawa, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili o sa inyong mga gawa. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para again sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. May liwanag po. Actually, this is our scripture reading itong verse 10. We just quoted verse 8-9 to highlight and understand what this verse 10 tells us. Okay. So makikita natin from this verse na nag-start siya about the word naligtas or you were saved. Amen. Kaya dito ko ulit gustong i-emphasize na hindi po natatapos sa salvation ang journey natin with the Lord. Naniniwala po kayo doon. Hindi po natatapos sa na-save tayo ang journey natin kay Lord. Amen. You know what? I must admit na when I was taught about hindi kailangan ng good deeds, hindi kailangan ng good works para maligtas ka, nung naisip ko yun, sabi ko, gano'n ba? Hindi na ako kailangan mag-serve. Pero parang, kahit pa hindi na ako mali ng church kasi naligtas naman na pala ako. Lahat pala yan, acts pala yan ni Lord, action pala na yan. Wala naman talaga akong participation dyan. Hindi, okay, nasa langit na ako mapupunta. Amen. Gano'n din po ba kayo? Umamin na kayo, naman tayo. Di ba kaya nung nasave tayo, parang gusto lang natin, church-goer lang tayo, or audience lang tayo, makikinig lang. Pero wala tayong specific na mga ministry or ginagawa para kay Lord. Ayan, and mali po yun. Dahil, ulitin ko po, hindi po natatapos sa salvation ang purpose ng buhay natin. Hindi po natatapos sa kaligtasan natin ang journey natin with Jesus. Simula pa lang po ito ng mga mabubuting gawa na gagawin niya with us na purpose niya sa lupang ito. Amen. Tanungin mo anong katabi mo, kapatid, ano na yung mga mabubuting gawa na nagawa mo para kay Lord? Okay, tanungin niyo po siya. Ano po yung sabi niya? Parang wala pa naman po. Wala pa naman po akong maalala na nagawa kong mabuti para kay Lord. Meron daw po? Ano daw? Marami, mga dalawa po. Or mga tatlo, mga ilan po kaya? Praise God. Ayan. Don't worry, kasi sa mga succeeding series po natin, we'll be more technical about this topic. So we will tell you yung mga specific ways on how to serve God. But for the first topic kasi natin, kailangan pumunta muna tayo sa foundation. Kailangan maliwanag muna sa lahat na may dahilan kung bakit tayo kailangan maglingkod sa Diyos. Amen! At hindi dahil naligtas tayo, kaya kailangan natin maglingkod. Malinaw po yun? Okay. Basahin po natin ang 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sabay-sabay po tayo. It is He who saved us and chose us for His holy work. Not because we deserved it, but because that was His plan long before the world began.
to show His love and kindness to us through Jesus Christ. Basahin po natin yung Tagalog version para mas may impact. 1, 2, 3, go! Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain o yung holy works or good deeds. Ginawa na ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin, purpose, at kagandahang loob, grace. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Jesu Cristo o ni Cristo Jesus. So indeed, yun pala ang dahilan kaya tayo naligtas. Para pala may kasama si Lord na magmamanifest or mag-a-action ng mga kalooban niya or plano niya sa mundo. Amen! Kasi po hindi naman po pwedeng bababa po siya ulit sa lupa tapos siya po yung gagawa nun para sa atin. Amen! Kailangan niya po ng mga servants, ng mga anak niya to do it for them. To do it for Him. Amen! Praise God. Okay. God redeemed you or niligtas ka so that you could do His holy work. Amen? So this holy work are our ministries and service to God. And again, you are not saved by His service, but you are saved for service. Amen? Hindi ka daw naligtas dahil sa service, good deeds ministry, but you were saved para sa service. Amen? Sa Tagalog, hindi ka naligtas dahil sa mabuting gawa. Subalit, ikaw ay naligtas para sa mabuting gawa. Sabay-sabay na natin itong basahin. Hindi ka niligtas dahil sa mabuting gawa. Subalit, ikaw ay niligtas para sa mabuting gawa. Amen. Praise God. Okay. I'll read this to you. At samahan niyo po akong basahin. 1, 2, 3, go. If I have no love for others, no desire to serve others, and I am only concerned about my needs, I should question whether Christ is really in my life. Naunawakan niyo po ito. Alam niyo po, nung tinayip ko po ito dito, medyo mabigat po sa loob ko ito kasi guilty po ako dito. Amen? Kasi po, sinasabi po dito, isa po ito sa mga test kung talagang na kay Kristo na o nasa puso na ng isang tao si Jesus. Sabi po niya, if I have no love for others, kung wala akong pag-ibig sa aking kapwa, kung wala akong desire o kagustuhan na paglingkuran sila, and I am only concerned about my needs, then I should question whether Christ is really in my life. Amen? I know that I am so guilty when I read this because I am the type of person who doesn't want any commitment. Amen? As much as possible, ayoko po na mayroon akong iniisip na iba. Amen? Na gusto ko yung problema ko lang. Yung problema nila. Amen? Kaya nga na-review ako ng Christian ko na classmate ko sa law school. Siya po yung nag-evangelize sa akin noon. Nung nag-aaral po ko sa SLU, na nag-start po ng Bible study. Noong naging lawyer na po kami, tapos hawak-hawak na po ako ng kaso sa loob ng 3 taon, nung wala pa po ako sa DepEd. Nagkita po kami sa City Mall, tapos sabi ko sa kanya, "Yan, kamusta ka na bilang abogado?" Kasi pareho kami private lawyer pa noon. Sabi ko, "Kamusta ka na?" Sabi ko, "Okay naman." Sabi niya, kasi president, kasi nagagamit daw siya ni Lord sa mga clients niya. Alam niyo, sabi ko po sa kanya, "Alam mo yan, ako napapagod na ako." Sabi ko, "Alam mo yan, ako napapagod na ako." "Bakit ka napapagod, Pepe?" Kasi Pepe ang tawag sa akin. Sabi ko, "Napapagod na ako kasi yung problema ng ibang tao, pinoproblema ko pa." Kasi di ba naman kaya nga tayo may clients because they have legal problems, they have legal concerns, they have legal issues, and we have to help them to solve it legally. Amen? Eh sabi ko, napapagod na ako kasi parang
sa dami-dami ng mga private clients mo, may problema sila, syempre, ilalapit sa'yo, pero problemahin mo na din. Amen? Kaya ang sabi niya sa akin, kaya nga nagabog. Kaya nga nagabog. Kasi kailangan natin problemahin ang problema ng iba. So, sabi na, kaya nga nag-abogado tayo para problemahin natin ang problema ng iba at tulungan sila. Tapos napaisip ako doon, oo nga, bro. Kaya pala kami ginawa ng prayer ni Lord kasi yung pala yung trabaho talaga namin, yung i-settle yung mga problema or concern ng iba. At nagko-conflict siya doon sa personality ko pagkatao ko na ayaw ko na may ibang pinoproblema. Amen? Kaya alam niyo po, kasi yung pagiging pastor talaga ng church, ng AGC, hindi ko po ito pinaharap, okay? Hindi ko po ito din-dream. And nare-realize ko talaga na sometimes, si Lord idadalhin niya sa isang lugar because yun yung purpose niya for you. And sometimes, nire-ready ka niya for a certain thing. Amen? Kasi to tell you honestly, ayoko po talaga maging team leader. Okay, sino po dito ang mga team leader? Ang mga nasa puso nila na maging leader sila. Pero hindi ko alam kung bakit since elementary ako, high school ako, college ako, law school, pag nagpuputuan kami ng mga officers, lagi nila akong ninonominate ng president, hindi ko naiintindihan kung ano yung nakikita nila sa akin, bakit sometimes gagawin kami ng leader. For example, may group work. Tapos, ano na mag-ano dyan? Doon ko nakikita na sometimes the Lord is preparing us for some greater na ministry or greater na mga gawain na kailangan talaga nating mag-lead. Amen? And we are all leaders in one way or the other, maliit man yan, small group man yan, or malaki. Amen? Naniniwala po ba kayo na mga leader tayo ni Lord? Sabi niya, I pray, diba, sabi ni Lord, that you should become the head and not the tail. Amen? Gusto niya tayo po ang nag-lead. Amen? At syempre, like for example, sa government, kung hindi po binago nila ng buhay mga gobyerno ito, are we going to expect na mawala po yung corruption kung sila mismo ay hindi nare-rebuke ng corruption ay kasalanan? Amen? That's the reason why the Lord is putting us to some positions, to some, whether it is a church or sa labas, kasi nga po may ministry tayo doon, may purpose po si Lord. Amen? Tayo mga kakali mo, naniniwala ka ba kay Pastor Ini? Parang hindi naman kayo naniniwala sa akin na leader kayo. You are born leader. Through Christ, sabihin mo po yun. I am born leader through Christ. Sabi mo, hindi, I'm just a member. I'm just a follower, I'm not a leader. Okay. Okay, sabi po dito, a saved soul is one who wants to serve and be used by the Lord. Amen. Sa Tagalog, ang kaluluwang nailigtas ay isang kaluluwa na nais maglingkod at gamitin ng Diyos. Sino po dito ang mga naligtas na ni Lord? Question, do we have the desire to serve and be used by God? Meron po ba tayo nung instinct na kagustuhan na magamit ng Diyos? Amen. Tanungin mo ang katabi mo, kapatid, sa papaano paraan ka ginagamit ni Lord? Sa papaano paraan ka ginagamit ni Lord? Bakit kayo sa paano paraan ka ginagamit ni Lord? Alam niyo, nabasa ko ito dito sa libro na ito. Even yung mga talents natin na okay, next topic, medyo mahaba siya. So next study ko na lang i-discuss. Kasi nasa number 2 pa lang tayo na kung dalawa. Okay. Another term for serving God that is misunderstood is the word ministry. Okay. May isa ng word about serving God ang sometimes nalilito tayo at hindi talaga natin naunawaan. Ano daw po yun? Yung word na ministry. Tanungin mo nga katabi mo, kapatid, ano yung pagkakaintindi mo sa word na ministry? Ano yung ministry? Kasi to tell you honestly, nung bago akong Christian, hindi ko po alam yan. What do you think the word ministry means? Ano po ang ibig sabihin ng ministry? Ito po ba yung mga ministro? Di ba sa ibang church may tinatawag silang ministro? Amen. Kasi nga ministry sila. May ministry sila. Okay. This is the fact truth.
when most people hear the word ministry, they think only of pastors, of priests, mga pare. They only think of clergy. But God says every member of His family is a minister. Amen. Lahat daw po ng mga anak ng Diyos, tinawag ng Diyos, nilikha ng Diyos, ay mga ministro. So sabihin mo sa kapatid, ministro ka pala kapatid. May church na tinatawag silang ministro. Tapos pagkatala na sila, ano yung ministro? Ganun po pala, they are servants of God. Amen? Praise God. In the Bible, the words servant and minister are synonyms. Amen? Sa Bible daw po, ang salitang servant or lingkod at ministro or minister ay magkapareho. Amen? Same with the word service and ministry. Okay, so again, ang ministro ay lingkod, servant. So, ang ministry ay ang mga gawain na tayo ay naglilingkod sa Diyos. So, ganun po pala siya ka-general, na hindi lang po pala ito patungkol sa gawain ng pari, ng pastor, ng clergy, o ng mga church workers. Because we are all called to become a minister. Sabi po dito, God says, every member of His family is a minister. So, naniniwala po ba kayo na ministro kayo? O kaya pwede mo sabihin, ministro ako sa church namin. Diba? Ministro ka po ba? Sabi ko po ito kasi, when I was new sa AGC, siguro mga 2 to 3 years pa lang ako dito, may nagsabi sa akin na, attorney, sabi niya, hanap ka ng ministry mo sa church. Sabi niya sa akin, attorney, hanap ka ng ministry mo sa church. Hindi ko po alam kung ano yung ministry. But then, ano po, tayo hindi ko alam kung ano yung ministry. So sabi niya sa akin, attorney, hanap ka ng ministry mo sa church. Pero during that time, I was thinking na, pero wait lang, nag-organize naman ako ng mga events sa church. Nag-active naman ako, hindi pa ba ako nag-minister nun? Diba? Yun yung point ko. Hindi po siya dapat kailangan na maging totally parang yung gawa sa trabaho ng mga pare, ng mga pastor or clergy para tayo ay matawag na minister. In fact, the mere fact that you are serving the Lord, that you are servant of God, you are a minister. Amen. And all of our services are called our ministry. And therefore, sabi po dito, if you are a Christian, you are a minister. And when you are serving, you are ministering. Ulitin ko po, and when you are serving, you are ministering. Pasahin mo nga po yan if you are a Christian. 1, 2, 3, go. You are a Christian, you are a minister. And you are serving, you are ministering. So do you believe that we are all ministers? Amen. Okay, number 3. You are, ano po ulit yung number 1? You were created, nilikha, to serve God. Second, you were saved to serve God. Third, you are, present tense na po siya, you are called to serve God. Because up until today, we are being called to always serve God, serve the Lord. Okay, 2 Timothy chapter 1, verse 9, today's English version. Ayan, this time for this verse, the same verse, he will highlight the word called. Amen? Kasi kanina ang na-highlight natin yung saved, yung naligtas. Basahin po natin. He saved and called us to be His own people, not because of what we have done, but because of His purpose. Yun po yung purpose niya sa atin na maglingkod sa Kanya. Amen. Okay. Growing up, you may have thought that being called or yung tinawag ng Diyos ay something that only the missionaries, the pastors, the nuns, mga ano ba yung Tagalog ng nun? Madre, priest, pare, ang tinawag lamang for a full-time ministry or full-time church workers. Okay. However, the Bible says every Christian is called to service. Amen?
And regardless of your job, regardless of your career, regardless kung ano man yung trabaho mo, you are called to a full-time Christian service. Maliwanag po ito. Kasi ang sabi po dito, ang akala natin, nung lumalaki tayo, kapag sinabing kailangan maging full-time church workers tayo, dapat yun lang yung mga talagang may posisyon sa church. Amen. Pero ngayon naliliwanagan po ba tayo na ang sinasabi po sa atin, all Christian is called to service. At regardless daw po kung ano yung trabaho natin, ano yung posisyon natin, tayo ay tinawag for a full-time Christian service. Amen. Kaya babalik tayo ulit dun sa number 1 na way to glorify God. Paano yung number 1 way to glorify God? By worship. Worshiping God. At sinabi po doon, ang service to God is worship to God. Amen? Because worship should be a lifestyle. Amen? Worship should be a lifestyle. Question: how much of your time is being used to serve God? Kasi sabi kanina, kailangan lahat tayo full-time. Sino po dito mga full-time Christian church workers? Ilang percent kang church workers? Ako siguro mga 10%. Ilang percent ko kayong church workers po? Tanong yung mga titabi mo, ilang percent kang Christian church worker? Ilang porsyento daw ng buhay mo, ng servisyo mo, ang nailalaan mo sa paglilingkod mo sa Diyos? Sabihin nyo nga siya, mabili nga kayo ng percentage. 5%. 5%. So, nasa yung 95%. Okay, so 5% daw. How much of your time is being used to serve God? Amen. Sabi nga po ulit, worship is a lifestyle. Amen. And everything, lahat ng mga bagay na ginagawa natin should be an act of service to God. So that we can say that we are a full-time Christian church workers. Amen. Na regardless of whether nasa church tayo or nasa school, nasa labas ng church, kailangan full-time pa rin po tayo ng mga lingkod niya. Amen? Sino po dito ang mga inaantok na po? Praise God. Sino po yan? Ako, amen yan naman. Amen, praise God. Okay. Kasi kapag mag-alas pa na kasi, kapag lang tayo. Kasi kapag umuulan, ang sarap po matulog, no? Masarap magkape, humiga-higa, humiga-tagal. Pero yun naman, nakaliwa po ako. Kapag umuulan po, mas productive po ako. Lalo na naman pag-aaral ko po, hindi po ako yung tipo ng estudyante na kapag umuulan, inaantok. Kapag umuulan po, mas gusto ko magbasa, mag-review, hindi ko po alam. Kasi di ba, may napakinggan ako dati, sabi nila, kapag umuulan daw, parang napaliguan daw yung mundo. Kaya kapag napaliguan daw yung mundo, para siyang bagong ligo, kaya fresh siya. Kaya parang tayo nare-refresh. Amen? Kaya nga, hindi natin napapansin na we are blessed kasi ang Philippines ay madalas umuulan. Not knowing and not realizing na maraming bansa na mga disyerto ang nagpapanalangin na ulanin yung bansa nila. Kasi pag hindi sila ulanin, hindi magkakaroon ng mga pananim, ng mga halaman yung mga lupa nila, kaya it's dry because hindi siya nababasa. Okay, hindi siya na lalagyan ng nutrition, ng tubig na magbibigay ng buhay sa mga lote o lupang iyon. Amen? And same is true with what the rain could do to us or yung water can do to us. Question: sino po dito ang mahilig maligo? Amen. Sino po dito? Bago ko na rin kasi ko. Sino po dito ang hindi mahilig maligo? Kasi nalala ko nung nasa Baguio po ako, nung nalala ko, ang hirap maligo, di ba? Parang struggle yung pagligo everyday. Amen? Kailangan may water heater tayo. Pero praise God sa Pangasinan, sa Dagupan, mainit. So, sometimes maliligo tayo twice a day. Question: nare-refresh po ba tayo pag naliligo tayo? O napapaliguan tayo? Nare-refresh po ba kayo? Kasi ano rin tayo ako, honestly, I cannot start a day without taking a bath. Okay, so what I always do most of the time, pagkagising ko po kailangan maligo agad. Kasi sometimes, kapag nagising na ako, tapos hindi pa ako naliligo, hindi ko pa feel na mag-work o maglinis-linis, or na magbasa. Parang feeling mo hindi pa nag-start ang aking day. Ganun din po ba kayo? Or ako lang po yun?
Ay, ako lang po, so iba sa inyo dito, ang dami lang nagawa kahit hindi pa nakaligo, ano. Kasi naalala ko nung sa review namin sa law school, ang sabi doon, I mean, nung nagre-review na kami sa bar, morning shower is a must. Sabi ko, morning shower is a must. Kailangan maligo ka bago mo simulan ang araw. At i-adapt ko po talaga yun nung nag-review po ako sa Manila. Lagi mo po ginagawa yun na maliligo po ako bago po ako magsisimulang mag-review o magbasa. Hanggang sa na-adapt ko na po siya hanggang ngayon na parang feeling ko ang lakit-lakit ko po. Pagigising po ako at kikilos na ay, kasi feeling ko hindi nakakarinig sa akin sinakap. Sila Noel Jr. Kasi sa gabi po sila naliligo at napaka-productive po nila pag hindi po sila naliligo. Ganun po ba? Ay, gusto nyo malagkik po kayo so baliktad. Nagsalat na kasi yun. Sana na kasi. Sa akin kasi dapat maligo ka ulit sa gabi. Di ba? For me, hindi enough. Morning shower lang. But dapat bago matulog, maligo ulit. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa morning. Okay, number 3. You are called to serve God. Ito, gusto ko po ito, nabasa ko ito sa Purpose-Driven Life. Sabi dito, in some churches in China, sa China po, they welcome new believers, welcome daw nila yung mga bagong Christian na born again sa pagsasabi nito sa kanila. Sabay-sabay po natin basahin, kunyari meron tayong mga bagong Christian na friend, kasabihin natin ito. 1, 2, 3, go! Jesus now has a new pair of eyes to see with, a new ears to listen with, a new hands to help with, and a new heart to love others with. Amen. Kaya ko po sinasabi kanina na kailangan talaga natin mag-serve kay Lord para maganap sa lupa yung mga plano niya. Bakit? Dahil hindi po yun mangyayari kung wala po siyang mga taong gagamitin. Amen? Kaya nasabi ko, hindi naman pwedeng bababa siya ulit sa lupa, tapos siya ulit lahat ang gagawa ng mga plano niya sa mundo. That's why para mangyari yung plano niya sa mundo, kailangan niya gumamit ng tao dahil ang mundong ito ay pinananahanan at pinamumunuhan ng mga tao. Amen? Hindi naman po kayo ang mga nag-leader sa atin, di ba? Hindi naman po mga halaman ang nagpapaikot ng mundo, tayo po mga tao yun. Amen? Kaya kailangan niya po ng mga tao na gagamitin niya. Kaya sa China, sa tuwing may nag-born again, may nagiging bagong mananampalataya, Kristiyano, ang nare-realize nila, si Jesus ngayon ay may bagong pares ng mata na makakakita. Si Jesus ngayon ay may bagong tenga na naman na kanyang gagamitin para makapakinig. Si Jesus ngayon ay may bagong kamay na naman na kanyang gagamitin upang makatulong sa iba. And finally, dahil sa bagong Kristiyanong yun, si Jesus ay mayroon na namang bagong puso na gagamitin para magmahal ng iba at maiparamdam ang kanyang pag-ibig sa iba. Do you believe this? Do you now understand what this means? Na every time meron pong naliligtas, nagkakaroon po ng opportunity si Jesus, si Lord, para makakilos siya sa pamamagitan ng taong yun. Amen? Amen po. Amen. Basahin po natin ito. One reason why you need to be connected to a church family is to fulfill your calling to serve other believers in practical ways. Amen. Ngayon naman, sinasabi po dito kasi that if gusto po talaga natin na maglingkod sa Diyos, ang pinaka-practical daw na paraan para makapaglingkod sa Diyos ay sumama sa isang church na nag-serve of course kay Jesus. Amen. Kung gusto mo daw maging practical at hindi ka mahirapan na pareho kayo ng purpose na paglingkuran si Lord, kailangan you have to be connected to a church family para ma-fulfill daw natin yung calling natin to serve, to minister to other believers in practical na pamamaraan, in practical ways. Amen. Kasi bakit po? Kasi sometimes mahirap pong gawin yung mga pinapagawa ni Lord pag wala po tayong kasama. Amen. Mahirap pong gawin yung mga pinapagawa ni Lord kung wala po tayong mga kaakibat na mga mananampalataya na pareho po yung goal natin na paglingkuran si Lord. Amen. Amen. Praise God. Nag-comment po si Sister Belchoa. Sister Belchoa is watching. Bagamat ang kabutihan ay di daan sa ating kaligtasan, subalit ang kabutihan at gawaing mabuti ay siyang daan
na pinaglilingkuran natin ang Diyos. Amen. This is one way of serving God. Thank you, Lord. Ayan. 1 Corinthians chapter 12, verse 17. The Bible says, all of you together are Christ's body. Naniniwala po tayo na you are a body of Christ. Tabi mo, naniniwala ka na ikaw ay parte ng katawan ni Kristo. Nahina po. Para may mga 80% na hindi po naniniwala. Okay? So, all of you together are Christ's body. And each one of you is a separate and necessary part of it. Parang yung katawan po natin may iba-ibang partihan, pero sila yung bumubuo sa katawan. May tenga, may mata, may kamay, may bibig, may ilong. But they all form the body of Christ. Ganun din po tayo sa church. Hindi po magagawa talaga yung mga specific na plano ni Lord kung wala po tayong mga kasama. Amen. Question. Ano po ang mangyayari sa katawan kapag yung isang parte ng katawan natin ay ayaw niya nang mag-function? Ulitin mo yung tanong ko. Ano ang mangyayari sa katawan natin pag yung isang parte ng katawan natin ay ayaw niya na napagod na siya? Ayaw niya nang mag-help sa body. Ayaw niya nang tumulong. Ano po nangyayari sa katawan? Nagkakasakit ng hihina. Amen? And same is true with the church workers. Sometimes, kapag nanghihina yung isang part, ang nagiging problema, it affects the entire church. Amen? Up until mamaya makikita niyo yung effect. Na sometimes namamatay na yung church dahil wala na nga po sa kanila ang may gusto na ipagpatuloy ang gawain ng Diyos. Amen? Okay. So, basahin po natin ito ng malakas. At naniniwala tayo. Okay? 1, 2, 3, go! Each of us has a role to play, and every role is important. There is no small service to God. It all matters. Amen. Kahit yung mga simpleng paglilinis po natin ng church, paghugas po natin ng mga dishes, pagtapon po ng basura, paglabas po ng mga halaman, pagpunas-punas ng mga alikabok, ministry po yun. Amen. That's an act of service to God. And it matters to God. Amen. Basahin po natin ito. 1, 2, 3, go. There are no unimportant ministries in the church. Wala daw pong hindi mahalagang gawain or ministry sa church. Next, sabay-sabay po natin basahin. Some are visible, nakikita yung ibang ministry. While some are behind the scenes. Hindi nakikita sa live, hindi nakikita sa pulpit, hindi nakikita sa harap. Subalit, all are important to God. Amen. So, tanungin mo yung mga mo, kapatid, ano ang ginagawa mong ministry kay Lord? Nakikita po ba ito or hindi nakikita? Hindi rin nakikita yung ginagawa ng ating mga Sunday school, pero praise God. Talapakan natin ang pagbukan ng ating mga Sunday school teachers. Ayan na natuturo ngayon sa ating mga kapatid na bagong henerasyon ng church workers. Okay, ito na po yung sinasabi ko. Basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Unfortunately, thousands of local churches are dying because of Christians who are unwilling to serve. They just sit as spectators or audience, and the body suffers. Ulit, naiintindihan niyo po ito kasi English, Tagalog tayo, okay? Ang nakakalungkot, marami daw po ang mga local churches, small churches, mga Christian churches, ang nawawala, namamatay, nagsasara. Bakit? Dahil ang mga Kristiyano andoon ay ayaw nang mag-work. They're now unwilling to serve. And sometimes, nakakalungkot, gusto lang nila, audience lang sila. They just sit as spectators or audience, and therefore, the body suffers. Amen po? Amen. Question, are we guilty of this? Because I am, I'm sorry. Are we guilty? Kasi ako po, to tell you honestly, nung naging pastor nga po ako ng church, sabi ko, nakakamiss naman yung
pag Sunday service, pupunta lang ako ng church, tapos makikinig lang ako, tapos wala akong gagawin. Na-experience ko po ba yun? Yung feeling na wala kang part or wala kang kailangan isipin, problemahin. Kasi di ba lumaki tayo na gano'n, no? Spectators tayo. Kaya, praise God. Kasi na-realize ko na dapat pala isipin mo na ginagawa mo ito kay Lord para hindi siya maging burden. Amen! Kasi sometimes pag tumutunog na yung alam ko, parang kanina, sabi ko, bakit tumutunog itong alam ng ngayon ko? Alam ko weekend ngayon. Alam ko weekend ngayon, wala akong pasok. Tapos nakita ko, ay Sunday pa lang yun. Ako nga pala yung pastor ng church, masa-service yun pa lang. Di ba ganun po tayo na sometimes nakakalimutan natin na yun pala dapat yung priority natin. Amen. Amen. And last point na po, praise God. Magsabi po ng amen ang mga inaantok na, praise God. Amen. Ang dami lang inaantok. Amen, mga dalawa po. Okay, last. You are commanded. Okay, ito na po is a command. Like the greatest commission, commandment. Kung titignan niyo po yung mga 10 commandments, yung 5 to 10, kasi di ba yung 1 to 4 about loving God, yung 5 to 10 about loving others. Kung makikita niyo po, lahat yun patungkol po sa pag-ibig sa ating kapwa or servisyo sa kanila, kagaya ng huwag natin silang pagnanakawan, huwag natin silang papatayin, huwag natin silang alipustahin, and so on and so forth. Amen. Praise God. Matthew chapter 20 verse 28, sabi po ni Jesus, kasi si Jesus po nagsasalita dito. Let's read. Your attitude must be like my own. For I, the Messiah, did not come to be served, but to serve. And I gave my life as a ransom for many. Sabi po ni Jesus, I did not come to be served. Hindi ako pumunta sa lupa para paglingkuran. Pumunta ako sa lupa para maglingkod. And one of our purposes in life is to become like Christ. And just like Jesus, I hope it's clear to us that we were created by God to serve God and not to be served. Amen? Kasi that's not very typical. Kasi usually kapag hari ka, ikaw ang pinagsisilbihan. Di ba? Ikaw ang pinapaypayan, ikaw ang inaaputan ng pagkain, ikaw ang pinapaliguan, ikaw ang pinaglilingkuran. But Jesus did not show to us that kind of service, but rather, instead of Him being served, He was the one serving others. Ayan, basahin po natin yung Tagalog version. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. If you would like to become the leader or the first, you should first become the servant. Sapagkat maging ang anak ng tao, si Jesus, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Amen? Okay. Let's read this. 1, 2, 3, go. God wants to use you to make a difference in this world or His world. And He wants to work through you. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nais kang gamitin ng Diyos. At nais niyang maglingkod sa pamamagitan mo. So, tanungin mo siya, kapatid, willing ka bang magpagamit sa ating Panginoon? Amen. Willing ka bang magpagamit sa ating Panginoon? Okay. Amen. Kasi ito po yung sad truth. Basahin po natin yung sad truth and sad reality. If you are not serving, then you are just existing. Because life is meant for ministry. Amen. Kung hindi lang tayo nag-serve kay Lord, di para nag-i-exist lang po pala tayo. Amen. God wants you to learn to love and serve others unselfishly. Amen. At sabay-sabay po natin basahin ang pinaka-last point. 1, 2, 3, go. He will use you too. If you will stop making
excuses. Ouch po ba ito? Kasi nung pinatel ko to, hindi ko talaga siya maitay kasi parang para sa akin talaga yung message na if you will gagamitin din daw tayo ni Lord kung hindi tigil na tayo sa pagbibigay ng excuse. Amen. Kaya ngayon kanta na kung gusto, may paraan. Kung ayaw, laging may dahilan. Amen. Sino po dito ang gustong mag-serve kay Lord? Amen. Sino po dito ang maraming excuse kay Lord? Kaya ayaw mo na mag-start. Sabi niya, mag-start ako pag nag-retire na ako. Or pag nag-pension na ako, sa ngayon hindi pa ako ready. Diba? Tapos pag nag-retire na siya, sabi niya, ay hindi ko na kaya kasi mahina na ako. So, you will be used by God if you will stop making excuses. Amen? Okay, so, let's review. Bakit natin kailangan mag-serve kay Lord? Number 1, because we were created to serve God. Second, we were saved to serve God. Third, you are called to serve God. And finally, you are commanded to serve God. Yeah, so bago po tayo mag-response song, let us all stand at ating i-declare po ito. Tayo po tayong lahat. Ayan, at lights off po tayo. Praise God. Amen. Malinaw po ba yung message ni Lord kung bakit kailangan nating maglingkod sa Kanya? Amen. Ilagay po natin sa ating dibdib ang ating mga kamay. Yung isa lang po, whether right or left, kung ano man yung gusto mo. Okay, sabay natin sabihin. 1, 2, 3, go. I am created, saved, called, and commanded to serve the Lord. Ulit natin. 1, 2, 3, go. I am created, saved, called, and commanded to serve the Lord. Para mas may impact, sabihin natin yung Tagalog dito. Created, nilikha. Saved, niligtas. Called, tinawag. And commanded, ano yung English na commanded? Wait lang, hindi ako ready dito. Ano yung Tagalog na commanded? Okay, inutusan daw. Inutusan maglingkod sa Panginoon. Okay. Ulitin ko po, created, nilikha, saved, niligtas, called, tinawag, and last, at inutusang maglingkod sa Panginoon. Okay, 1, 2, 3, go! Ako ay nilikha, niligtas, tinawag, at inutusang maglingkod sa ating Panginoon. Amen. To God be the glory.